Andito po sa ating studio ngayon si Ma'am Shirley Dafon at ang kanyang mister na isa pong money vendor, si Mr. Ray Diaz ay nasa ospital at kailangan na pong mailabas. Ang siste, wala ho pambayad kaya nakahold niya sa ospital, nakatenga, dapat bayaran ng bus company yung Genesis. Kaso yung Genesis hindi po tumutupad sa usapan. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, sir. So malino po sa inyong usapan sa umpisa, kaya nga po hindi kayo nagdemanda laban sa Genesis dahil nga po sa pangako na sasagutin lahat ng gamutin. Opo. Palabas na ngayon, ayaw na nilang kausapin kayo. Ano raw pong dahilan? Kasi po may dinadamay po sila isang driver ng jeep. Kasi kasama din daw po yung nakasagasa yung naka-aksidente yung jeep. Kasi nung naitulak daw po ng asawa ko yung jeep, yung karito ng mani, napunta daw po sa jeep. Bakit daw po yung karito napunta sa jeep? Okay. Pero ayon dito sa police report, ang Genesis bus ang nakabangga Opo. mismo sa Opo. inyong mister. Damay na lang po yung jeep. Opo. So, incidental na lang yung pagkakabangga sa inyong mister ng jeep. Okay? Kasi yung jeep ang nakabangga din sa mister ninyo. Parang second, pangalawang tama, di ba? At saka yung kariton, nabangga din ng jeep. So, sino kausap nyo sa Genesis? Yung sa opisina po, pumunta na po sila yung katiwala po ng Genesis bus. Pumunta pumunta yung amo ng asawa ko sa kumpanya nila. Sila naman po din nagdala sa asawa ko sa ospital. So, in fairness sa Genesis, hindi naman sila tumakas. Opo. Sila ang nagdala kay Opo, mister opo. sa ospital. At Sila sabi po nila, kaming bahala, sasagutin namin lahat ng gamutin, pirma ka na rito, huwag nyo na kami demanda. Hindi na i-hold yung bus at hindi na ikukulong yung driver. Opo. Last minute, nagbago. Opo. Okay, sige. Para mabigyan ng lunas ang problema ni ma'am, nasa linyang telepono si Ginang Ofelia Bautista, ang representative ng Genesis Transport Services Incorporation. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Sir, good morning. Ma'am, baka pwede ho, pakibayaran na po yung hospital bill ni Mr. Diaz para makalabas na unang ospital at makapaghanap buhay na po. Sir, ganito po kasi, meron po akong nakahandang check para dyan. Apo. Kung maaari po, para mapag-usapan po ng mabuti, pasamahan nyo na lang po sa staff ninyo sa Wednesday para po magkausap-usap at makapagbigay paliwanagan po. Apo. Pwede po ba yun, sir? Pwede po yan, pero ang gusto po namin mangyari, Apo. unang-una sa lahat, pumunta na ho kayo sa ospital, bayaran nyo na po yung bill para makalabas na po sa kanyang mister at saka po mag-usap-usap. In the first place, kaya nga po hindi sila nagdemanda sa inyong kumpanya sapagkat nangako nga po kayo na babayaran lahat ng gamutin, gastusin doon at hindi na ma-impound yung inyong bus, hindi na makukulong yung driver. Sa kondisyon nga po, sasagutin nyo lahat. Ngayon ho, dapat wala nang kung ano-ano pang usapan, bayaran muna nyo po yung bill, saka ho mag-usap-usap. Tama ho ba, ma'am? Tama? Okay. Sige po, bilang parang lang po kasi meron tayo mapag-usap. Sir, kung pwede po sana, hintayin ko lang po yung aming legal at i-explain ko po lahat. Hindi Yung po. pinag-usapan, Opo. sinabi ninyo. Kayo po, kasama yung inyong legal, pumunta ho sa ospital, bayaran po yung bill. Opo. Sige po, sasabihin ko sa kanila po. Sabihin niyo po sa legal. At saka, ma'am, hindi maganda sa ganitong usapan, idadawit niyo po yung legal para hubang umiiwas kayo. Hindi po kasi, sir, Ma'am, wag niyo na po idama yung legal. hindi po kasi wala po ako sa posisyon dahil hindi ko po hawak Opo. yung case. Naintindihan ko po, ma'am. Pero nasa posisyon po kayo na bayaran po yung bill sapagkat sabi niyo nandiyan na sa inyo yung cheque. So iabot niyo po yung cheque sa ospital tapos ang usapan. Sige po, meron po akong check na tulad ng pinag-usapan namin. Apo. Pwede ko pong dalhin. Apo, dadalhin niyo po sa ospital yan, tapos ngayong araw na ito, makakalabas na si Mr. at makapaghanap buhay na po nang sa gayon, hindi na po magutom yung pamilya niya. Ano po? Sige po, pararatingin ko na po sa kinakausap. Hindi ho, ma'am, wag ko pararatingin. Gagawin po natin para makalabas na po si Mr. sa araw pong ito. Dahil kung hindi, Sige ma'am, po, sasabihin ko po sa kanila, sir, ngayon din, sasabihin ko po. Lalo pupunta po ako sa kanila at sasabihin ko pinag-usapan na. kanino po kayo sasabi? Doon po sa kay Sir Garong. Sino po si Garom? Yun po yung lawyer namin na may hawak po nito nung po magkaroon ng aksidente. Siyempre po, lahat ng aksidente, nire-refer namin doon. O, sige. Ngayon po, sasabihin Sige, ko po sabihin ngayon. mo po kay Garom ba yan? Barom, Aurom, Urom? Attorney po, attorney. Attorney, lawyer,
kung ano pa man ang tawag sa Madali kanya. naman po ang kausap yun, sasabihin ko lang po yung pinag-usapan natin. Oo. Sabihin po niyo sa kanya, ngayong araw na po, magkita-kita tayo doon sa ospital at gusto ko pong makita na makalabas na po si Mister ni Ma'am. Okay? Sige po, sasabihin ko po, sir. Hindi, Ma'am, huwag sasabihin. Gagawin niyo po, Madam. Malayo po ako kasi sa kanya. Malayo po kayo. Sige. Opo, malayo po ako sa kanya. Iba po yung building ko, sir. Sige. Ngayon po mang araw na ito, Ma'am, ha? Sige po, sasabihin ko po. Sige po. Lalapitan ko po. Ma'am Ophelia, ngayon pa lamang kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ma'am Ophelia. Magandang... Opo, alam nyo naman po, hindi naman po kami mahirap kausap, sir. Opo. Sana Opo. nga po. Sige po, Ma'am. Masalamat po. Opo. Ma'am Ophelia, magandang umaga po, Ma'am. Magandang umaga din po sa inyo. Sige. Sasamahan po namin kayo after this, doon po sa bus company at pupunta ko tayo sa ospital. Pinapangako ko sa inyo, bago mag 5 o'clock, makakalabas na si Mister. Okay? salamat po, Sige, sir. dito muna kayo, Ma'am. Para sa mga may problemang gustong maaksyonan, maaaring pumunta rito sa aming studio sa TV5 Media Center, Reliance, Mandaluyong City. Pwede rin mag-text 0918-602-2888, 0923-670-050. Maaari rin mag-email sa timbimokitulfo@gmail.com. Bisitahin din ang aming Facebook page, Timbimokitulfo, Lunes hanggang Biyernes po. Yan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.